Unang komento mula po ito kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya, "Good morning Kim Pao forever. Hindi pwedeng magtagal si Paulo dahil nga may business. I want. Parang ako ang nahihirapan sa iyo, Ders. Lagi mong pinapaliguan. Pakapaliwanag yon sa mga Kim Pao fans." Sabi niya, "Basta ako 101% Kim Pao is real. Merry Christmas sa inyo. Wag na tayong sumabay sa mga bashers. If you love Kim Pao, maniwala kayo. Sa hindi, sila na talaga, hindi na daw sila bata." So maraming salamat sa iyong komento, Ginang Annalyn Hiccup. Yes, lagi ko nga pong pinapaalala sa mga taga-subaybay natin na wag nang maniwala sa mga nagkakalat na kwento or balita sa mundo ng social media. Kasi di natin alam yung katotohanan dyan. Kaya ako, sige, lagi kong pinapaliwanag po sa inyo na kahit parang sirang plaka na mga kakimpaw, okay lang po kahit maging sirang plaka ako sa inyo dito. Basta maging panatag lang po ang lahat. At sa mga hindi naman po naniniwala, okay lang naman po yan. Choice nila yan, mga kakimpaw. Walang pilitan dito. Basta tayo nagbabase lamang sa kilos at pinapakita ni Kim and Paulo. So maraming salamat sa komento, Ginang Annalyn Hiccup. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. Ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "Girls TV, di kami nababahala kay Kimi kasi Kimers ako. So kami, di kami mapalagay kung ano ang nangyari sa kanya. We like him to be Kimi's hobby if ever na sila na at no other else cause di natin hawak buhay ng bawat isa. Girls TV, if ever na di sila magbakasyon sa ibang bansa, possible na nasa Baguio. There's kay tagal ni Paulo sa Ilocos at sabi ng isang vlogger ay may additional incentives daw mula kay Chavit Singson, $500,000 sabi ng isang vlogger. Di ko lang natandaan kung sino. Hopefully, hindi ito fake para maipadala siya kay Aki o tulong sa mga parents niya in Baguio kasi matanda na rin yung papa niya. God bless them both. Sana'y may movie sila after the Alibay. Happy holiday season of the year to all Kim Pao fans and seniors, Suder Legion vloggers and Akiders. Saan kaya sila na magbabakasyon? Sa ibang bansa? So yan ang malalaman po natin, Ginang Norma Dayag. Syempre, alam naman natin na every year, si Paolo Avellino po ay nasa Baguio kasama po ng kanyang pamilya. Siguro, after po ng Christmas po, pwede silang mag-vacation ni Chinita Princess sa ibang bansa. Basta Christmas muna si Paulo kasama ng mga parents niya, family niya. Siyempre, with Chinita Princess yan, mga kakimpaw, para po magka-bonding si Kim at yung family ni Paulo. About naman po kay Paolo Avellino, hindi naman siguro magtatagal yan ng ilang araw dyan po sa Ilocos Sur. Parang nabalitaan ko na umuwi din daw agad. Ewan ko ba, hindi ko alam kung ano yung katotohanan, mga kakimpaw. Basta ang sa akin lang, si Paulo hindi po yan magtatagal ng ganyan kahabang araw. Dahil alam naman natin na mainipin po yan si Paulo. Parang 3 hours nga lang yan. Tumatagal sa isang party, umaalis na rin po yan agad. Dyan pa kaya sa Ilocos Sur na kung saan wala naman po siyang masyadong gagawin dyan. Diba? Mainipin yan si Paolo Avellino kaya naniniwala ako na umuwi din po yan agad after po ng naging performance niya sa networking event. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Merry Christmas po sa inyo and syempre sa mga nanonood sa vlog natin sa araw na to. God bless po sa inyong lahat. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakahalap natin sa araw na to ng Friday. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa finale po na mangyayari mamaya, 6 p.m. Finale po yan ng The Alibay sa Prime Video PH. So sana po kahit ano po ang kalabasan ng finale, tanggapin natin and syempre, wag tayong maging malungkot or maging emosyonal. 'Di ba? Asahan natin na may mga project pa si Kim and Paolo Avellino by 2026. Sabi nga po dito sa X, we started strong and ended up even stronger. It's hard to believe we're already down to the last 2 episodes. The finale, I'm excited, but the sadness hits harder. Wala nang aabangan every Friday. Grabe. Sa Pangs Malala, handa na ba lahat sa finale later? Sabi pa ng isa dito, no matter what, the ending would be thankful for Dreams KPH and Prime Video PH for giving this project to Kim Pao, waiting for their next one. Masaya na din na pasayaw si Paulo.
Yes po mga kakimpaw, napasayaw talaga dito si Paolo Avellino. No, hindi naman talaga ganyan si Paolo Avellino, 'di ba? Pero napilit po nila mga kakimpaw. Kaya kahit anong ending niyan, thankful pa rin tayo kasi syempre, nagtiwala ang Dreamscape at ang Prime Video PH sa tambalan po ni Kim and Paolo Avellino. Kaya sana po ay meron pang kasunod na project kay Kim and Paolo. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw. Ang nabasa ko po na post mula ito sa Celebrity Updates tungkol ito kay Chinita Princess. Na-shock lang ako mga kakimpaw dahil sa milyon na offer kay Kim Chu, di umano. Sabi dito, global shock, Kim Chu's secret trip to Paris ends with the Balenciaga deal worth millions. A billionaire, a fashion empire, and a Filipina icon. Rewriting history, Kim Chu's latest career move is not just personal success, it's a cultural statement. As Balenciaga's newest ambassador, her face will be seen on global billboards, fashion magazine, and digital campaign. But what happened behind the scene in Paris? Who is the mysterious billionaire pulling the strings? And why was Kim the one? Dahil mababasa nga po dyan sa pinakang thumbnail, Kim sumahod ng 65 million kinuhang brand ambassador. Well, kung may katotohanan to mga kakimpaw, isang success na rin to kay Chinita Princess, 'di ba? Grabe yung ano niya, yung TF niya, no? Kung totoo man nga na umabot ng milyon-milyon yung halaga nun. Malaking tulong na po yun sa future ni Chinita Princess. At sana yung binayad sa kanya doon, hindi po yun naisama sa mga nakuha po ng kanyang sister. Kasi sobrang laki mga kakimpaw. Grabe, no? So, totoo nga kaya to mga kakimpaw? Itong mula sa post ng Celebrity Updates kasi sobrang good news na to para sa mga Kimpaw fans na nagmamahal at sumusuporta kay Chinita Princess, di po ba? Grabe, international brand, nagtiwala kay Kim Chu. Ibang level na talaga si Chinita Princess, mga kakimpaw. Pang-international na talaga yung level niya. Kaya yung TF, mga kakimpaw, hindi rin po talaga basta-basta. Kaya kung gusto nila ng serbisyo ng isang Chinita Princess, kailangan po talaga nilang maglabas ng malaking halaga. Dahil hindi lang po sobrang effective ni Kim Chu, kundi siya'y masipag din talaga mag-promote. Kaya sana mas marami pa pong advertisers at promotion ang makuha ni Kim Chu this coming 2026. Maraming Kim Pao fans ang talagang umaasa na may bagong project pa sina Kim Chu at Paolo Avellino sa 2026 at hindi ito nakapagtataka. Sa dami ng naging reaksyon, kilig at suporta ng publiko sa tuwing nababanggit ang kanilang pangalan, malinaw na malakas pa rin ang clamor para sa tambalang ito. Una, makita na ang pag-asa ng fans ay nagmumula sa tagumpay ng kanilang mga naging proyekto at sa natural na chemistry na ramdam kahit off-cam. Hindi pilit ang samahan ni Kim at Paolo. May lalim, may respeto, at may maturity. Kaya para sa mga fans, sayang kung hindi ito muling bibigyan ng pagkakataon sa isang mas malaking proyekto sa hinaharap. Ikalawa, ang 2026 ay tinitingnan ng fans bilang tamang panahon. Mas hinog na ang kanilang mga karera, mas malinaw ang direksyon bilang mga individual na artista, at mas handa na silang magdala ng mas mabibigat at mas makabuluhang roles. Marami ang umaasang kung may project man, sana ay mas daring na genre, romantic drama na may lalim, psychological series, o pelikulang may matinding emosyonal na bigat. Ikatlo, hindi rin may kakailan na malaking factor ang solid na fanbase. Ang Kim Pao fandom ay patuloy na aktibo, mapagmasid, at suportado kahit walang bagong balita, buhay na buhay ang diskusyon. Para sa industriya, malinaw itong indikasyon na may mark at may audience na naghihintay. Dagdag pa rito, ang pananahimik o pagiging low-key ni Kim at Paolo ay lalo lang nagpapalakas ng interes. Minsan, ang hindi pagsasabi ng plano ang mas lalong nagpapainit sa usapan. Para sa fans, sapat na ang malilit na senyales, throwback moments o simpleng pagkikita para maniwalang may posibilidad pa sa hinaharap. Sa huli, wala pang kumpirmasyon, pero ang pag-asa ng Kim Pao fans ay hindi lang basta ilusyon. Ito'y nakaugat sa totoong suporta, respeto sa kanilang talento at paniniwalang may mas maganda pang kwento na pwedeng ikuwento ang tambalang ito. Kung sakaling matuloy ang isang project sa 2026, tiyak na hindi lang fans ang sasaya, kundi pati ang buong industriya. Ang balitang ito ay malinaw na patunay kung gaano kalakas at katag ang suporta ng Kim Pao fans.
Ang simpleng pag-asa pa lamang ng fandom ay nagpapakita na hindi basta-basta nawawala ang interes ng publiko sa tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Sa panahon ngayon na mabilis magpalit ang uso at tambalan, bihira ang manatiling relevant at pinag-uusapan at doon pumapasok ang Kim Pao. Una sa lahat, hindi lang ito basta wishful thinking ng fans. Ang pag-asa nila ay may pinaghuhugutan. Ang chemistry ni Kim at Paulo ay ramdam, natural at may lalim. Hindi ito yung typical na kilig lang, kundi isang klase ng samahan na kayang magdala ng emosyon, tensyon at maturity sa bawat eksena. Kaya para sa fans, parang may unfinished story pa ang tambalan na hindi pa sapat ang mga nagawa nila at marami pang pwedeng i-explore. Ikalawa, ang 2026 ay parang simbolo ng mas hinog na yugto para sa kanila. Pareho ng establisado sina Kim at Paulo bilang mga individual na artista. Hindi na nila kailangang patunayan ang sarili. Ang kailangan na lang ay tamang material. Kaya usaang fans na kung magkakaroon man ng bagong project, ito ay mas malalim, mas seryoso at mas tumatama sa totoong emosyon. Hindi basta fan service kundi kwentong may saysay. Ikatlo, mahalagang tingnan ang papel ng fans sa industriyang ito. Ang tuloy-tuloy na pag-uusap, pagtitrend, at pag-asa ng Kim Pao fandom ay isang malinaw na mensahe sa mga producers at network. May audience na naghihintay. Hindi lang ito ingay sa social media. Ito ay indikasyon ng demand. At sa isang industriyang negosyo rin, mahalaga ang ganitong klase ng suporta. May isa pang aspeto na hindi pwedeng ipagwalang bahala, ang pananahimik at pagiging low-key ni Kim at Paulo. Para sa fans, ang kawalan ng malinaw na sagot ay hindi nangangahulugang wala. Minsan, ito pa ang lalong nagpapainit ng interes. Sa mata ng Kim Pao fans, ang walang balita ay pwedeng mangahulugang may binubuo sa likod ng camera. Gayunpaman, mahalaga ring manatiling realistic. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa isang 2026 project. Kaya ang balitang ito ay nananatiling fan anticipation. Hindi pa isang kumpirmadong anunsyo. Pero hindi ibig sabihin nito ay walang pag-asa, bagkus ipinapakita lang nito kung gaano ka-invested ang mga tagahanga sa tambalan. Sa kabuuan, ang balitang ito ay positibo. Hindi ito chismis na may negatibong epekto, kundi isang kwento ng suporta, tiwala at paniniwala ng fans sa potensyal ng Kim Pao. Kung sakaling matupad ang inaasam na project sa 2026, tiyak na magiging mas espesyal ito dahil ito ay bunga ng matagal na paghihintay, patuloy na suporta at paniniwalang may mas maganda pang kwentong pwedeng ikwento sina Kim Chiu at Paulo Avellino. Kung gusto mo, pwede pa kitang bigyan ng mas emosyonal na fan-style reaction o analysis kung anong klase ng project ang pinakababagay sa Kim Pao sa 2026. Sabihin mo lang, marami pang may dadagdag na anggulo at lalim sa balitang umaasa ang Kim Pao fans na may project pa sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa 2026. Narito ang mga mahalagang punto na madalas hindi agad napapansin, pero mahalagang isaalang-alang. Una, malaking papel ang teaming ng 2026. Hindi ito basta random na taon para sa fans. Ang 2026 ay nakikita bilang panahon na tapos na ang kasalukuyang momentum ng kanilang mga proyekto at handa na silang pumasok sa panibagong yugto. Para sa fans, ito ang perfect window para sa isang mas big-scale project. Mas mataas ang budget, mas malalim ang kwento, at mas malawak ang reach, local man o international. Ikalawa, hindi lang tambalan ang hinahanap ng fans, kundi kalidad. Kapansin-pansin na marami sa Kim Pao fans ngayon ay mas conscious na sa kalidad ng proyekto kaysa sa dami. Hindi na sapat ang simpleng romansa. Gusto nila ng kwentong may substance, may character development, at may emotional na impact. Ibig sabihin, handa na ang audience para sa mas mature at mas risk-taking na material para kina Kim at Paulo. Ikatlo, maaring maging turning point ito sa kanilang careers. Kung magkakaroon man ng 2026 project, posibleng ito na ang magsilbing career-defining project para sa tambalan. Yung hindi lang sila makikilala bilang love team, kundi bilang dalawang aktor na kayang magsanib ng talento nang hindi nakakulong sa kilik formula. Ikaapat, malakas ang impluensya ng digital at streaming platforms. Dagdag sa balita ang posibilidad na kung may project sa 2026, hindi na ito limitado sa traditional TV o sinehan. Malaki ang sansang isang streaming series o digital film ito. Mas experimental, mas global ang audience at mas bukas sa komplikadong kwento. Ito ang dahilan kung bakit mas excited ang fans, mas malaki ang creative freedom. Ikalima, ang pananahimik ay hindi kawalan ng direksyon. Mahalagang idagdag na ang kawalan ng malinaw na anunsyo ay hindi nangangahulugang walang plano.
Sa industriya, karaniwan na mahabang pre-production at tahimik na development. Para sa fans, ang patuloy na pananahimik ni Kim at Paulo ay nagbibigay ng espasyo para sa pag-asa at interpretasyon, at minsan ang ganitong pananahimik ay sinasadya. Panghuli, ang balitang ito ay salamin ng relasyon ng artista at fans. Hindi lang ito tungkol sa proyekto, ito ay tungkol sa tiwala ng fans sa mga artistang sinusubaybayan nila. Ang patuloy na pag-asa ng Kim Pao fans ay patunay na naniniwala sila sa direksyon, pagpapahalaga at dedikasyon ni Kim at Paulo sa kanilang craft. Sa kabuuan, ang may dadagdag sa balitang ito ay ang katotohanan ng pag-asa ng Kim Pao fans ay hindi basta haka-haka. Ito ay kombinasyon ng teaming, kalidad, industriya at emosyonal na koneksyon. Hanggat walang opisyal na pagtanggi o kumpirmasyon, mananatiling buhay ang pag-asang ito at patuloy magiging usap-usapan ang posibilidad ng isang Kim Pao project sa 2026.